Noong bata pa si Momi, pangarap na niyang maging isang sikat na bituin. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unti rin siyang naging biktima ng pangungutya dahil sa kanyang itsura. Maging ang sarili niyang ina ay nawalan ng tiwala sa kanyang pangarap. Mula sa dating palakpakan sa entablado, napalitan ito ng tawanan at pangmamaliit hanggang sa tuluyan siyang mawala ng pagkakataong magtanghal. Pagsapit ng 2009, isa na siyang 27 anyos na empleyado sa opisina na pagod sa paulit-ulit na buhay. Upang takasan ang realidad, nagsimula siyang mag-live stream bilang si Mask Girl, nakatago sa likod ng maskara at peluka. Doon niya naranasan ang paghanga at atensyong matagal niyang hinahanap, kaya nagkaroon siya ng dobleng buhay, isang ordinaryong babae sa umaga at isang hinahangaang online celebrity sa gabi. Sa opisina, lalo niyang naramdaman ang kanyang insecurities nang dumating ang magandang sekretaryang si Lee. Kasabay nito, lihim niyang hinangaan si Manager Park, isang gwapo at tila perpektong lalaking may asawa. Kahit madalas siyang hindi pansinin o pagalitan nito, lalo lamang lumalim ang paghanga ni Momi. Isang gabi matapos ang office dinner, humingi siya ng sakay kay Park at hindi niya maiwasang bigyang kahulugan ang ilang kilos nito, lalo na nang magsinungaling ito sa asawa habang magkasama sila. Dahil dito, lalo siyang umasa na baka may espesyal itong pagtingin sa kanya. Ngunit mabilis na nabasag ang kanyang ilusyon. Nang bumalik siya sa opisina isang gabi, nahuli niya sina Park at Lee na mailihim na relasyon. Gumuho ang lahat ng magagandang imahe na binuo niya tungkol kay Park. Sa sobrang sakit, naglasing siya at nag-live stream nang wala sa sarili na nauwi sa pagkakaban ng kanyang account. Dahil sa galit at selos, ikinalat niya ang sikreto ni na Park at Lee sa opisina, dahilan upang lumaki ang chismis at umabot pa sa HR. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi, huli na ang lahat. Kalaunan, nadatnan niya si Park na lasing at muntik nang mapahamak sa kalsada, kaya tinulungan niya ito at dinala sa isang motel. Habang wala sa tamang pag-iisip, niyakap siya ni Park, bagay na lalo pang nagpalakas sa damdamin ni Momi. Ngunit kinabukasan, nang makita ni Park ang kanyang mukha, halata ang pagkagulat nito at agad itong umalis ng walang paliwanag. Lubos na nasaktan si Momi at lalo pa siyang nalungkot nang malaman niyang nagbitiw na si Park sa trabaho. Habang sinusubukan niyang makabangon, nakatanggap siya ng isang misteryosong email mula sa taong nagsasabing alam nito ang kanyang tunay na pagkatao bilang Mask Girl. Dahil dito, naging paranoid siya at pinaghinalaan ang lahat ng tao sa paligid niya. Umabot pa sa puntong inakusahan niya ang isang estranghero ng panghaharas at pag-stalk sa kanya, ngunit walang naniwala sa kanyang paratang. Maging ang mga pulis ay nagbabala na maaari siyang kasuhan dahil sa maling akusasyon, kaya napilitan siyang umatras at makipag-areglo, habang lalo siyang nilalamon ng takot, kahihiyan at kawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Habang pauwi si Momi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Park na humihingi ng paumanhin at nagsasabing wala itong maalala sa nangyari sa motel. Doon niya tuluyang napagtanto na hindi pala karapat-dapat ang lalaki sa lahat ng paghanga niya. Kasabay nito, tuluyan ding naban ang kanyang live stream account. Gayunpaman, may natira pa siyang isang tapat na taga-suporta na gumagamit ng pangalang Once Upon a Prince. Sa kanilang pag-uusap, ibinuhos ni Momi ang lahat ng kanyang sama ng loob, habang patuloy naman siyang pinapalakas ng loob at pinupuri ng misteryosong tagahanga. Ang hindi alam ni Momi, si Once Upon a Prince ay walang iba kundi ang kanyang katrabahong si Onam. Tulad niya, lumaki rin itong nakararanas ng pangungutya dahil sa kanyang itsura. Dahil sa pagiging mahiyain at hirap makisalamuha, namuhay siyang mag-isa at naging malaking bahagi ng kanyang buhay ang panonood ng anime at pagsubaybay kay Mask Girl. Isang araw, napansin niyang magkapareho ang mga nunal at disenyo ng kuko ni Mask Girl at ni Momi, dahilan upang mabuo ang hinalang iisa lamang sila. Mula noon, unti-unting nahulog ang loob ni Onam kay Momi. Sa kanyang isip, para silang nasa isang romantikong kwento, kahit hindi niya magawang kausapin ito ng direkta sa opisina. Nang makita niyang sumakay si Momi sa kotse ni Park, at marinig pa ang mga kwento nito sa live stream, nilamon siya ng matinding selos. Nang lumaon, natuklasan din niya ang lihim na relasyon ni na Park at Lee at natuwa pa siya dahil nabawasan ang kanyang karibal. Ngunit nang masaksihan niyang bumagsak ang buhay ni Momi matapos ang iskandalo sa live stream, si Park ang kanyang sinisi. Nang makita naman niyang magkasamang pumasok sina Momi at ang lasing na si Park sa isang motel, tuluyan siyang nawalan ng kontrol at siya ang nagpadala ng nakakatakot na email kay Momi. Kalaunan, habang inaalon niya si Momi sa kanilang mga mensahe, sinabi nitong gusto niyang may makasamang kausap ng personal. Ngunit sa halip na si Onam, pinili niyang makipagkita sa isa pang tagahanga na nagngangalang Handsome Monk. Sa kanilang pagkikita, unang beses niyang nakarinig ng papuri tungkol sa kanyang hitsura, ay agad siyang nabighani sa lalaki. Ang hindi niya alam, lihim pala siyang nire-record nito at ginagawang katatawanan sa internet habang nagpapanggap na mabait sa harap niya. Nang makita ni Onam ang mga post na iyon, desperado niya itong sinubukang balaan, ngunit hindi napansin ni Momi ang kanyang mga tawag. Habang nalulunod siya sa matatamis na salita ni Handsome Monk, pumayag siyang lumipat sa mas pribadong lugar at kalaunan ay sumama sa isang motel. Doon unti-unting lumabas ang tunay na ugali ng lalaki. Nang bumalik ito dala ang mga inumin, sinimulan nitong hawakan si Momi at piliting samantalahin siya.
Nang tumanggi siya, nilait pa siya nito dahil sa kanyang itsura. Nauwi ang lahat sa marahas na komprontasyon hanggang sa matumba ang lalaki at malakas na tumama ang ulo sa lababo. Natulala si Momi habang nakikitang dumadaloy ang dugo. Gusto sana niyang tumawag ng ambulansya, ngunit nang makita niya ang sunod-sunod na mensahe ni Onam, nagdalawang isip siya at sa huli ay sinagot ang tawag nito upang humingi ng tulong. Pagdating ni Onam sa motel, nadatnan niyang umiiyak si Momi matapos niyang maaksidenteng mapatay si handsome monk habang ipinagtatanggol ang sarili laban sa tangkang panggagahasa. Nais sana ni Momi na tumawag ng pulis, ngunit pinaniwala siya ni Onam na siya pa rin ang maaaring sisihin ng batas dahil kusang loob siyang sumama sa motel. Dahil sa takot at pagkalito, pumayag si Momi na umuwi habang si Onam ang bahala sa lahat. Ngunit habang sinusubukan niyang itago ang bangkay, biglang nagising ang lalaki. Sa gitna ng gulat at pagkataranta, paulit-ulit niya itong inatake hanggang sa tuluyang mamatay. Samantala, unti-unting nilamon si Momi ng hiya at pagkamuhi sa sarili. Kinabukasan, nalaman ni Onam na nagbitiw na siya sa trabaho. Sinubukan niyang hanapin si Momi at alamin ang kanyang tirahan, ngunit nabigo siya. Nang gabing iyon, muling nag-live stream si Momi at inihayag na iyon na ang kanyang huling pagpapakita. Agad siyang pinuntahan ni Onam, ngunit ikinagulat niyang matagal nang alam ni Momi na siya ang tagahangang Once Upon a Prince at ang taong nasa likod ng mga nakakatakot na email. Ipinaalam ni Momi na nais na niyang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan at magsimula ng panibagong buhay dahil para sa kanya ay wala ng lalaking mapagkakatiwalaan. Dahil sa pagkabigo at obsesyon, nawala ng kontrol si Onam at marahas siyang hinarap. Ngunit nang matuklasan niyang sumailalim si Momi sa plastic surgery, nauwi ang lahat sa marahas na komprontasyon at napatay siya ni Momi upang mailigtas ang sarili. Naiwan siyang wasak at umiiyak matapos ang nangyari. Matapos mawala si Onam, nagsimulang maghanap ang kanyang ina na si Kim. Isa siyang babaeng naghirap at nagsakripisyo para sa anak matapos iwan ng asawa. Ngunit kahit ibinigay niya ang lahat, lumaki pa ring malayo ang loob ni Onam sa kanya. Nang magsagawa ng investigasyon ang mga pulis, natuklasan sa apartment nito ang isang life-size na manika at isang pinagputol-putol na bangkay sa loob ng refrigerator. Bagamat hindi si Onam ang bangkay, siya ang naging pangunahing suspect sa kaso. Lalong lumalim ang misteryo nang matuklasang halos magkasabay na nawala si Onam at si Momi. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas din sa media ang madilim na buhay ni Onam. Natagpuan sa kanyang tirahan ang libo-libong iligal na video at ebidensyang nagpapakitang matagal na niyang sinusubaybayan si Momi. Dahil dito, inilarawan siya ng publiko bilang isang mapanganib na stalker. Hindi ito matanggap ni Kim kaya sinisi niya ang mga pulis at nagpasyang siya mismo ang maghanap sa anak. Upang magawa iyon, pinag-aralan ni Kim ang paggamit ng computer at internet, isinara pa ang kanyang negosyo at ginamit ang lahat ng kanyang ipon sa paghahanap. Kalaunan, natuntun niya ang fan community ni Mask Girl at nalaman na si Momi ang streamer na matagal nang sinusubaybayan ni Onam. Mula sa isang lumang post at isang promotional video sa supermarket, nakakuha siya ng bagong lead tungkol sa isang babaeng kahawig ni Mask Girl kahit nagbago na ang mukha nito. Bagamat nagduda siya sa impormasyon, lalo siyang naniwalang may kinalaman si Momi sa pagkawala ng kanyang anak at mas naging determinado siyang hanapin ito. Kinagabihan, nanaginip si Kim na humihingi ng tulong ang kanyang anak na si Onam at nagsasabing nilalamig siya. Ngunit nang yakapin niya ito, bigla itong naging malamig na bangkay. Pagkagising niya, isang tawag ang tuluyang nagwasak sa kanya. May natagpo ang pinagputol-putol na bangkay sa kabundukan at kinumpirma ng mga otoridad na si Onam iyon. Sa sobrang dalamhati, tuluyan niyang ibinuhos ang lahat ng galit kay Momi at nangakong pagbabayarin ito, kahit patalikuran niya ang kanyang matagal ng pananampalataya. Una niyang pinuntahan ang ina ni Momi upang alamin ang kinaroroonan nito, ngunit nalaman niyang matagal ng putol ang ugnayan ng mag-ina. Dahil wala nang ibang lead, napilitan siyang kumapit maging sa isang manghula. Matapos ang ritual, binigyan siya nito ng lokasyong gangsyon, ang parehong lugar na lumabas sa impormasyong nakuha niya mula sa fan community ni Mask Girl. Agad siyang nagtungo roon at matapos ang matagal na paghahanap, natuntun niya ang isang babaeng kahawig ni Momi na nagtatrabaho sa isang nightclub. Habang patuloy siyang binabagabag ng mga bangungot tungkol kay Onam, lalo ring tumitindi ang kanyang paghahangad ng paghihiganti. Mahigpit niyang minanmanan ang babae at kalaunan ay napansin ang isang kwintas na eksaktong kapareho ng suot ni Mask Girl sa mga lumang video. Doon siya halos nakasiguro na si Momi nga ang kanyang sinusundan. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, nagkunwari siyang taxi driver, bumili ng baril at inabangan ang babae sa labas ng nightclub. Nang sumakay ito sa kanyang sasakyan, ginamit niya ang isang stun gun upang mawalan ito ng malay. Pagmulat ng babae, natagpuan niya ang sarili na nakagapos sa isang abandonadong simbahan. Agad siyang hinarap ni Kim at pilit na pinapaamin sa pagkamatay ni Onam. Ngunit nagulat siya nang tila hindi kilala ng babae ang lalaking nasa litrato. Habang pilit niyang ikinukumpara ito kay Momi at kay Mask Girl, bigla na lamang tumawa ang babae at sinabing alam niya ang tunay na kwento ni Mask Girl. Mula rito ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan bilang si Chona. Noong 1999, si Chona ay isang mahiyain at madalas tuksuhing estudyante na umibig sa sikat na binatang si Buyong. Dahil sa matinding paghanga, pinagbigyan niya ang lahat ng hiling nito,
kabilang ang paulit-ulit na pagpapahiram ng pera. Naniniwala siyang may espesyal na pagtingin sa kanya ang binata, ngunit kalaunan ay natuklasan niyang ginagamit lamang siya nito. Nang personal niyang subukang muling makipag-ugnayan matapos sumikat si Buyong bilang idol, nagkunwari itong hindi siya kilala. Higit pang nadurog ang kanyang puso nang marinig niyang ipinagyayabang nito sa mga kaibigan na isa lamang siyang pinagkukunan ng pera. Bilang ganti, inilantad ni Chona ang mga lihim at eskandalo ng idol, dahilan upang bumagsak ang karera nito. Pagkatapos noon, sumailalim siya sa plastic surgery at tuluyang binago ang kanyang pagkatao. Pagkalipas ng 10 taon, muling nag-cruise ang kanilang landas. Wala na ang dating kasikatan ni Buyong at isa na lamang itong wasak at walang direksyong lalaki. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatira pa rin siya ni Chona sa kanyang bahay. Upang masuportahan silang dalawa, nagtrabaho siya sa isang nightclub kung saan mabilis siyang sumikat dahil sa kanyang bagong mukha at husay sa pagsasayaw. Habang si Buyong naman ay naging pabigat na halos buong araw lamang naglalaro ng video games. Pagbalik sa kasalukuyan, nawalan na ng pasensya si Kim at pinatigil si Chona sa kanyang kwento. Ngunit iginiit ni Chona na mahalaga ang susunod na bahagi dahil dito papasok si Momi. 2 buwan bago ang kasalukuyang pangyayari, dumating si Momi bilang bagong dancer sa nightclub. Dahil sa kanyang kagandahan at husay sa entablado, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga customer at maging ng kanilang boss. Dahil dito, unti-unting nagselo si Chona at nagkaroon sila ng alitan. Isang araw, napulot niya ang kwintas na naiwan ni Momi at hindi nagtagal ay bigla na lamang itong nagbitiw sa trabaho at naglaho. Matapos ikwento ito, mariing sinabi ni Chona na hindi siya si Momi at wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Bagamat pansamantalang naniwala si Kim, hindi pa rin siya kumbinsido. Inutusan niya si Chona na hanapin si Momi kung nais nitong manatiling ligtas. Pagkaalis ni Kim, nagtungo si Chona sa isang lihim na pagkikita at doon nabunyag ang katotohanan. Matagal na pala niyang kilala si Momi. Sa katunayan, naging malapit silang magkaibigan dahil pareho silang nasaktan ng buhay at naghahanap ng panibagong simula. Bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan, ibinigay pa ni Momi ang kanyang mahalagang kwintas kay Chona. Nang minsang magkasakit si Momi, inamin nito ang mabigat na lihim na may napatay siya. Sa halip na layuan siya, nangako si Chona na poprotektahan siya anuman ang mangyari. Habang pinapayuhan ni Chona si Momi na tumakas, bago pa siya mahuli, wala naman ng ibang mapuntahan si Momi. Samantala, umuwi si Chona at muling nakipagtalo kay Buyong. Doon nalaman niyang natuklasan na pala nito ang katotohanang si Chona ang sumira sa kanyang karera, maraming taon na ang nakalipas. Dahil sa galit, marahas siyang binugbog ni Buyong. Kasabay nito, nakasalubong naman ni Momi ang administrator ng fan club ni Mask Girl na matagal na pala siyang sinusubaybayan at nakumpirmang siya nga ang nawawalang streamer. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Chona na sugatan at puno ng pasa. Dahil dito, nagpa siya silang tumakas ng magkasama. Ngunit ng gabing iyon, nahuli sila ni Buyong habang sinusubukang umalis. Muli nitong inatake si Chona, kaya napilitang sumaklolo si Momi. Sa gitna ng kaguluhan, nagtulungan ang dalawang babae upang pigilan siya. Kasabay nito, nakatanggap si Kim ng impormasyon mula kay Teddy na si Momi ang totoong Mask Girl at matagal na itong nagtatago kasama ni Chona. Agad siyang nagtungo sa bahay at nakita ang dalawang babaeng may inililipat na katawan. Habang naghahanap ng matatakbuhan, ibinunyag ni Momi na buntis siya at si Onam ang ama ng kanyang dinadala. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpasya siyang ituloy ang pagbubuntis. Nangako siyang palalakihin ang anak ng may pagmamahal at palaging ipararamdam dito na maganda at mahalaga ito. Mga salitang hindi niya kailanman natanggap mula sa sariling ina. Naantig si Chona at nangakong tutulungan siya kung magkakaroon pa sila ng pagkakataon. Ngunit bago sila makalayo, naabutan sila ni Kim sa tabi ng lawa. Galit na galit itong itinutok ang baril sa kanila at kapwa inako ni Momi at Chona ang responsibilidad sa pagkamatay ni Onam upang protektahan ang isa't isa. Wala nang pakialam si Kim kung sino ang tunay na may sala, ang nais lamang niya ay makaganti. Nang pumalya ang baril, agad na sumugod ang dalawang babae. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay muli itong pumutok at tinamaan si Chona. Sa kanyang huling lakas, nagawa niyang pabagsakin si Kim bago tuluyang mamatay sa mga bisig ni Momi. Lubos na nawasak si Momi habang pinagmamasdan ang pagkawala ng isa na namang taong nagmamalasakit sa kanya. Lumipas ang panahon at sumapit ang taong 2011. Kusang loob na sumuko si Momi sa mga pulis. Sa kanyang pagdating sa himpilan, sinalubong siya ng dagsa ng mga mamamahayag at nakatutok ng mga kamera. Sa isang kakaibang paraan, tila natupad din ang matagal niyang pangarap na mapunta sa sentro ng atensyon. Sa paglilitis, inamin niya ang lahat ng kanyang mga krimen at nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Mabilis na naging usap-usapan sa buong bansa ang kanyang kaso, at bukod sa kanyang mga kasalanan, maging ang kanyang estilo at pananamit ay naging bahagi pa ng isang pambansang uso. Pagbalik ng kwento sa taong 2010, bago tuluyang mawala si Momi ay iniwan niya ang kanyang anak na si Mimo sa pangangalaga ng kanyang ina at nakiusap na alagaan muna ito. Ngunit matapos siyang umalis, hindi na siya muling nagbalik. Sa loob ng 7 taon, lumaki si Mimo kasama ang kanyang lola.
Tulad ng kanyang ina, mahilig din siyang mag-ayos ng sarili, bagay na madalas nilang pag-awayan. Isang araw, tuluyang nagbago ang kanyang buhay nang malaman niyang ang kanyang ina ay si Momi, ang kilalang mask girl na nasangkot sa serye ng mga krimeng naging usap-usapan sa buong bansa. Pag-uwi niya, walang tigil niyang sinaliksik sa internet ang lahat ng balita tungkol kay Mask Girl. Habang mas marami siyang natutuklasan, lalo siyang naaakit sa misteryosong personalidad ng kanyang ina. Nagsimula siyang magsuot ng maskara at gayahin ang mga sayaw nito upang maramdaman na mas malapit siya rito. Nang makita iyon ng kanyang lola, nagalit ito at pinalayas siya sa bahay. Ngunit matapos mawala ng malay si Mimo sa sobrang pagod at pag-iyak, muli rin siyang tinanggap ng matanda. Gayunpaman, nanatiling malamig ang pagtingin nito kay Momi at paulit-ulit na sinasabing wala ng pag-asa ang kanyang anak noon pa man. Hindi nagtagal, kumalat sa paaralan ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya at nagsimula siyang kutyain bilang anak ni Mask Girl. Dahil dito, naging palaaway siya at ilang beses pang napasok sa juvenile detention. Sa bago niyang paaralan, nakilala niya si Achon, isang tahimik na estudyanteng wala ring gaanong kaibigan. Bagamat una niya itong tinanggihan, unti-unti silang naging malapit matapos niyang ipagtanggol ito laban sa mga bully gamit pa ang isang basag na piraso ng salamin. Mula noon, nagsimulang mabuo ang kanilang pagkakaibigan. Habang tumatagal, si Achon ang unang nagbahagi ng mga personal na kwento tungkol sa kanyang pamilya. Sa isang pag-uusap habang umuulan, sinabi pa nitong hindi niya tunay na ina ang babaeng nagpalaki sa kanya. Dahil sa pagiging bukas nito, nagawa ring magtiwala ni Mimo at inaming nasa kulungan ang kanyang ina at hindi niya kilala ang kanyang ama. Ngunit ang hindi niya alam, karamihan sa mga kwentong ibinahagi ni Achon ay gawa-gawa lamang upang magkaroon sila ng pagkakapareho at mas mapalapit siya rito. Lalong tumibay ang kanilang samahan hanggang sa isang araw ay diretsahang inamin ni Mimo na may taong napatay ang kanyang ina. Nagulat si Achon ngunit hindi siya lumayo. Sa halip, nagsaliksik siya tungkol sa kaso at doon natuklasang si Mimo pala ang anak ng sikat na Mask Girl. Mas naunawaan niya kung bakit pangarap ni Mimo na magsimula sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Dahil gusto niya itong tulungan, lihim niyang ipinagbili ang ilang gamit upang makapag-ipon ng pera. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para sa plano nilang pagtakas. Habang naghahanap ng paraan, nasangkot si Achon sa gulo matapos siyang bugbugin ng ilang estudyante. Samantala, si Mimo naman ay nagtangkang magnakaw ng laptop sa isang cafe, ngunit nahuli siya. Nang sunduin siya ng kanyang lola sa presinto, nauwi ito sa matinding pagtatalo at tuluyan siyang pinalayas. Dahil wala nang ibang matakbuhan, tinawagan niya si Achon at nakiusap na makituloy kahit isang gabi lamang. Ngunit nagsinungaling ito at sinabing hindi maaari dahil sa sitwasyon sa kanilang bahay. Wala nang mapuntahan, bumalik si Mimo sa paaralan at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, muli niyang narinig ang mga estudyanteng pinag-uusapan siya bilang anak ni Mask Girl, dahilan upang tuluyan siyang masaktan at tumakas. Habang desperadong hinahanap siya ng kanyang lola at ni Achon, nakita naman ni Mimo mula sa malayo ang kaibigan na masayang naglalakad pa uwi kasama ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya. Bumalik ang kwento sa taong 2012 nang ilipat si Momi sa ibang kulungan. Dahil kilala na ng lahat ang pangalang Mask Girl, agad siyang pinagkaguluhan ng mga bilanggo. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Anne, ang pinakamakapangyarihang babae sa loob ng bilangguan na may koneksyon maging sa mga opisyal. Nakulong si Anne dahil sa pagpapapatay sa kanyang asawa at kabit nito, at sa unang pagkikita pa lamang ay sinampal niya si Momi dahil kamukha raw nito ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Binalaan niya itong umiwas kung nais nitong mabuhay ng tahimik. Sa loob ng kulungan, napansin ni Momi ang isang bilanggo na sadyang hindi pinapakain bilang parusa ni Anne dahil umano sa pakikiapit. Dahil sa awa, ibinahagi niya rito ang kanyang pagkain. Nagalit si Anne at ipinabugbog siya, ngunit sa halip na magpasakop ay lumaban si Momi. Dahil dito, paulit-ulit siyang napunta sa solitary confinement. Kahit paulit-ulit siyang pinarurusahan, hindi siya umatras hanggang sa mapilitan ang mga opisyal na mamagitan. Sa huli, nagkasundo silang umiwas na lamang sa isa't isa, at para sa marami, si Momi ang lumabas na panalo sa kanilang alitan. Lumipas ang 10 taon at nasa gitnang edad na si Momi. Dumating ang isang bagong warden na laging nangangaral tungkol sa Diyos at pagkakapantay-pantay, ngunit kalaunan ay napatunayang sunod-sunuran din kay Anne. Isang araw, nakatanggap si Momi ng unang liham mula nang makulong siya. Nakapaloob dito ang artikulong naninira sa kanyang ina at anak, kasama ang mensaheng nagsasabing panahon na upang maranasan niya ang sakit ng makitang masira ang sariling anak. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala, agad niyang naramdamang may panganib na nagbabanta kay Mimo. Dahil dito, desperado siyang makalabas ng kulungan. Lihim siyang gumawa ng lubid mula sa mga tela at nagtangkang tumakas habang ginugulo ng ibang bilanggo ang mga bantay. Ngunit naputol ang lubid at nahuli siya bago pa man makalayo, dahilan upang muli siyang maikulong sa isolation cell. Pagkaraan ng 1 buwan, tila nagbago siya. Naging relihiyoso, palaging may hawak na Biblia, at madalas mangaral sa kapwa bilanggo. Nang malaman niyang nangangailangan ng agarang kidney transplant ang anak ni Anne, kusang loob pa niyang inalok ang isa niyang kidney matapos mapatunayang magkatugma sila.
Dahil dito, lubos na nagpasalamat si Annie at nagbago ang pagtingin nito kay Momi. Isang araw, habang nasa programa ng kulungan, lumapit kay Momi ang isang matandang babae at ipinakilalang siya ang ina ni Onam. Galit nitong tinanong kung bakit hindi nito sinasagot ang mga liham na ipinadadala niya. Dito muling bumalik ang kwento sa taong 2010. Matapos ang insidente sa lawa, nakaligtas pala si Kim nang mabasag niya ang salamin ng lumulubog na sasakyan. Naniniwala siyang binigyan siya ng Diyos ng panibagong buhay upang ipaghiganti ang kanyang anak. Upang makaiwas sa mga otoridad, sumailalim siya sa plastic surgery at gumawa ng bagong pagkakakilanlan habang patuloy na hinahanap si Mask Girl. Nang sumuko si Momi sa mga pulis makalipas ang isang taon, hindi pa rin nawala ang galit ni Kim. Sa halip, ibinuhos niya ito kay Mimo. Kalaunan ay nabunyag na si Kim pala ang matandang nagtitinda ng merienda malapit sa bahay ni Mimo. Nagkunwari siyang mabait upang makuha ang tiwala ng bata, habang siya rin ang lihim na nagpapakalat ng balitang anak ito ni Mask Girl. Siya ang nasa likod ng halos lahat ng chismis, pang-aapi, at problemang sumunod kay Mimo saan man ito magpunta. Siya rin ang nag-udyok dito na gumanti at lumaban sa halip na umiwas sa gulo. Mas nakakagulat pa, hindi kailanman ipinagkanulo ni Achon ang mga lihim ni Mimo. Mula simula hanggang huli, si Kim lamang ang tunay na nagmamanyobra sa likod ng lahat ng pangyayari. Nang mawala ng matatakbuhan si Mimo, si Kim pa mismo ang nilapitan niya para humingi ng tulong. Sa kasalukuyan, hinarap ni Kim si Momi at bumulong na mararanasan nito ang parehong sakit na tiniis niya sa pagkawala ng anak. Nawala ng kontrol si Momi at paulit-ulit na sumigaw na balak ni Kim na patayin si Mimo. Ngunit walang naniwala sa kanya at muli siyang ikinulong sa isolation cell. Samantala, ipinagpatuloy ni Kim ang kanyang plano habang nagpapanggap na mapagmahal at mapaggalingang matanda kay Mimo. Wala ni katiting na ideya ang inosenteng bata sa panganib na nakapaligid sa kanya. Higit sa lahat, hindi rin alam ni Kim ang pinakamalaking katotohanan, ang batang nais niyang sirain ay sarili pala niyang apo. Habang desperadong hinahanap ng lola ni Mimo ang apo at hindi pinapansin ng mga pulis ang kanyang reklamo, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay si Mimo. Malamig na sinabi ni Mimo sa kanyang lola na tigilan na siya sa paghahanap dahil balak na niyang magsimula ng panibagong buhay sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Bago pa siya mapigilan ng matanda ay agad niyang pinutol ang tawag. Samantala, patuloy na nag-aalala si Momi para sa kanyang anak kahit nakakulong kaya lihim siyang humingi ng tulong kay Annie. Sa tulong nito, natunto nila ang paaralan ni Mimo at sinubukan niya itong tawagan. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang niloloko lamang siya ni Annie. Ang batang kausap niya at mga larawang ipinapadala rito ay hindi pala si Mimo, kundi bahagi lamang ng planong tiyaking itutuloy niya ang kidney transplant para sa anak ni Annie. Habang unti-unting naunawaan ni Momi ang panlilinlang, abala naman si Kim sa paghahanda ng plano niyang patayin si Mimo. Ngunit nang umuwi siya, sinalubong siya ng bata dala ang isang cake at masayang binati sa kanyang kaarawan. Kitang-kitang itinuturing siya ni Mimo bilang tunay na lola. Sandaling natunaw ang puso ni Kim, ngunit hindi pa rin ito nalampasan ang galit na matagal niyang kinikimkim. Nang gabing iyon, lihim niyang inihanda ang lahat para sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, habang dinadala si Momi sa ospital para sa operasyon, sinamantala niya ang pagkakataon upang makatakas. Matapos mawalan ng malay ang isang gwardiya dahil sa kanyang pag-atake, tumalon siya palabas ng bintana, nasagasaan pa ng sasakyan, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagtakas. Nang malaman ito ni Annie at ng warden, agad silang nagitngit sa galit. Kasabay nito, natuklasan ng lola ni Mimo at ni Achon na si Kim ang posibleng nasa likod ng lahat ng chismis at problema ni Mimo. Habang papunta sila sa bahay nito, muling nakatawag si Momi at nagbabala na nasa panganib ang kanyang anak. Dahil sa pagmamadali, nagkanya-kanya silang puntahan ang bahay ni Kim habang pilit namang hinahabol ni Momi ang oras kahit sugatan at tinutugis ng mga otoridad. Samantala, pinatulog ni Kim si Mimo gamit ang gamot na inilagay sa pagkain nito. Nang magising ang bata, natagpuan niya ang sarili na nakagapos sa basement. Doon ibinuhos ni Kim ang lahat ng galit na inipon niya laban kay Momi habang kinukunan pa ng video ang bawat sandali. Ngunit kahit puno ng puot, hindi niya lubos na maitago ang pag-aaruga nang ikumot pa niya ang sariling Amerikana kay Mimo nang magreklamo itong nilalami. Dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat tungkol sa iligal na pagkulong. Ngunit muntik na silang umalis nang walang napapansin. Mabuti na lamang at nagawang sumigaw ni Mimo para humingi ng tulong. Habang nagaganap iyon, dumating naman ang lola ni Mimo at desperadong nakiusap kay Kim na huwag idamay ang inosenteng bata. Sumunod si Achon at tinulungan si Mimo na makalaya habang pilit pinipigilan si Kim. Sa gitna ng kaguluhan, dumating din si Momi at hinarap si Kim. Nang makita niyang malubhang nasugatan ang kanyang ina, tuluyan siyang nawala ng pagpipigil at buong lakas na lumaban upang mailigtas ang kanyang anak.
Naging mabangis ang sagupaan ng dalawang babae hanggang sa tuluyang bumagsak si Kim at magwakas ang mahabang paghihiganti nito. Paglabas nila ng bahay, napalibutan na sila ng mga pulis. Habang sumusuko si Momi, biglang sumulpot si Kim at muling sinubukang barilin si Mimo. Agad namang gumanti ang mga pulis, ngunit bago pa man tamaan ang bata, ay mabilis na humarang si Momi at sinalo ang mga bala para sa kanyang anak. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, bumagsak siya sa mga bisig ni Mimo habang unti-unting nananahimik ang paligid. Pagkaraan ng lahat, inampon si Mimo ng mga magulang ni Achon at dahan-dahang nagsimulang maghilom ang kanyang mga sugat sa puso. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit, natagpuan niya ang isang videotape mula sa kabataan ni Momi. Nang patugtugin niya ito, lumabas sa screen ang batang si Momi na may matamis na ngiti at buong kumpiyansang nagsasabing ang pangarap niya ay maging isang taong mamahalin ng lahat. Tahimik na pinanood iyon ni Mimo habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Shout out at salamat sa lahat ng nagko-comment at sumusuporta sa channel. Ito ang ilan sa mga active viewers natin.